Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Chang Ame from Japan. Kabay Taurus, this reading is for you. April 12 to 18, 2026. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang, diyan narareading tayo, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman talaga sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo yung isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide yung warning, hindi yung negative. It's a warning para magkaroon din ng idea, awareness, action, change of action, decision, pwedeng maiwasan at iba pa. Meron tayong Leo, Sagittarius, Aries, and Virgo. Okay. Pinag-uusapan ka. Okay. May mga nagkakaroon ka ng mga reflection sa iba sa inyo nagkakaroon ng mga reflection from the past sa mga tao na hook na nagiging care sa'yo, mabait sa'yo, nag-aaruga sa'yo, o nagmamahal sa'yo. Kahit kapatid, magulang, o mga nagkakaroon ka ng kung ano mga reflection from the past yan, kung sino at ano man yan, good or bad, na dun sa point na iyon. And then, mahanin dito rin sa situation mo na may mga bagay ka na you want to achieve. You want to fulfill, you want to grow, o magkaroon ng mga positivity in life. Pero nasa sayo kasi si key. Kaya lahat ng answer, lahat ng change of destiny, lahat ng fulfillment is nasa sayo. Ibig sabihin, meron ka kakayahan na kaya mong baguhin yung takbo ng iyong buhay. You have a knowledge, no? Ang gagawin mo lang doon is pursuing. Ngayon kasi, maaari nagbibigay sa'yo si universe ng mga sign, kaso siguro hindi mo lang na na-define, ano tawag doon? Hindi mo na recognize, ganyan, no? Yung kanyang messages, no, sa iyo. Pwedeng sa panaginip, pwedeng sa mga repeating numbers, o kaya sa mga tao na nakakausap mo, o sa mga songs, kung saang kaano niya ibibigay sa'yo, no? Yan, maaaring nai-ignore mo lang, ganyan. O kaya may mga nakikita ka ng red flag, to do things, to change, siguro hindi mo alam, naguguluhan ka kung paano. Pero nasa iyo kasi yung susi, no? Kaya, bahala ka kung anong gusto mong, kung paano mo gagamitin yung susi mo. No, nasa sayo yan. Nasa iyo yung success. Nasa iyo lahat. The answer, basta fulfillment na changes. And yun nga, mga solutions in life. Kumbaga, doon din na may mga mag-open sa iyo, na may mga mag-a-unlock sa iyo. Spiritually, something sa iba sa inyo. O kaya magkakaroon ng spiritual growth, or pwede magkakaroon kayo ng mga enlightenment in some aspect of your life. Yun. Basta sa iyo lahat yan. And syempre is, may mga tao na pinag-uusapan ka, or handun yung point na either chismis, no, sa iba sa inyo, or sa iba is napag-uusapan niya maybe yung ability na meron ka, pwedeng nahandoon sa point na yun. Or pwede rin kasi ito sa iba is may mga tao or may tao na makikipag-usap sa'yo, 2 or 3 man kayo, or sa iba dito is 4, kung ilan man yan, na magkakaroon kayo ng mga conversation sa isang sitwasyon na to change. Pwedeng nahandoon sa point na yun, kung 1, 2, 3, hanggang 4, pwedeng nahandoon sa point na yun. Magkakaroon kayo ng mga situation na ganon, no? Or mga situation na you want to fulfill, pwedeng nahandoon sa point na yun. And then also, sa iba sa inyo, maybe you are a boss, or maybe may mga sarili kayong negosyo, sariling pinatatakbo, mga ganyan, or hindi man, is handoon yung leadership situation or yung leadership aura mo, no, Taurus. Kaya, you will be a boss of yourself talaga, no? Nobody can control you din kasi. Ang kailangan mo lang din kasi is may mga time talaga na kailangan mong protektahan din yung sarili mo, no? And syempre, your finances.
Ganyan. Kung sabihin mo nahirapan ka sa finances mo, well, sa'yo yung kilahat. Nasa sa'yo talaga si kilahat. Yan ang sinasabi dito. And someone want to protect you or you want to protect. Yun ang nakikita ko sa'yo, no? Makaka-receive ka daw ng gift, love, or tulong. Or vice versa ito, ha? Pwede ikaw yung magbibigay ng tulong or may hihingi sa'yo ng tulong or magbibigay. Basta vice versa, pagmamahal or gift man yan, ano, vice versa. And then magkakaroon din ng mga pambobola situation, ano, either may tao na bobolahin ka niya, di ba, to receive something, o kaya is kung paano man yan, or may tao ka na bobolahin, ganun. Yun ang nakikita ko sa iba, vice versa. And handun din yung point na may mga oras, panahon, o pagkakataon na parang nasasayang. Hindi ko alam in what way. Halimbawa, kung sa trabaho mo yan, pwedeng nagiging matumal, o kaya is, minsan, baka nasa bahay ka lang, wala kang trabaho, o kaya nasa bahay ka, mas mahaba yung pahinga mo, dan sa pumapasok ka. Basta may mga, or pwede rin na may mga bagay na gusto dapat ng aksyonan, pero hindi na aksyonan, hindi na susolusyonan, pwedeng nahandun sa point na yun. Kaya yung iba sa inyo is may mga ganong bagay na nasasayang. No? There's a loss. Maraming klase ang loss. Loss of someone, loss of pet, loss of trust, loss of hope, loss of something, valuable things. Basta there's a loss situation into your life, nagkakaroon o magkakaroon ng mga depression or stress, but still nahandun yung pagiging understanding mo, no? Kahit na nahandun ka, you try to make it balance pa rin yung situation mo kahit na nahandun yung feelings na yon sa iba sa inyo. May mga small problem at may mga pagkabalisa rin ako na nakikita sa iyo. There's an offering situation ako na nakikita na makakaramdam ka ng excitement. Hindi ko alam in what way yung ano yun, or pwedeng ikaw yung mag-offer and excited ka dun sa offer na yun para sa kanya, pwedeng nahandoon sa point na yun, or vice versa, yun. And then also, ang nakikita ko rin sa iba, there's an ending situation, no? You want to end the situation or may mga mag-i-end na situation sa ibang aspeto ng buhay mo. Pero mag-ingat ka pa rin, kung pag nagkaroon ng ending o may mga nagtapos na sa buhay mo, mag-ingat ka na lang, try to make it control and balance kasi pwedeng possible na pag na-imbalance ka is pwedeng magkaroon uli ng struggle or problem again. No? Kaya control na lang din ano sa iba sa inyo is needed. May mga joy and happiness. Tingnan natin energy mo. Energy meters. Oh. Energy. Okay. Okay. Energy mo, happy ka naman sa nakikita ko sa'yo dito. Happy ka, hando naman yung stability when it comes sa sarili mo. May mga bagay ka na nagkakaroon ng mga pagpaplano, nagkakaroon ng mga either di sa bagong layunin, pwedeng nahandoon sa point na yon. May mga situation na gusto mong fokusan, may mga sitwasyon na magiging aware ka daw. Ang ako nakikita sa'yo. Pero, may mga overwhelming situation, ano, parang ma-overwhelm ka. Ang nakikita ko sa'yo. Halimbawa, ma-overwhelm yung kasiyahan mo because of the achievement, basta may mga overwhelming, pwedeng may makakausap ka na mas bata sa'yo, tas ma-overwhelm ka doon, o masisiyahan ka sa mga conversation nyo, o sa nangyayari sa kanya, ganun. May mga ganong situation ako na nakikita sa iba sa inyo. Or may mga sitwasyon sa iba na pinag-iisipan mo, or may mga pumapasok sa isip mo na nakakapagpapa-overwhelm sa'yo. Halimbawa, may party, halimbawa, dahil sa bahay, o kaya is dahil sa family, sa relationship, may mga ganong situation ako na nakikita sa iba sa inyo. Ganon. No? Kumbaga is, pwede rin na may nakakausap ka, tapos na, dun ka, nagiging masaya yung nararamdaman mo doon sa tao na yon, kung sino man yan. O kaya, is meron kang pinag-aaralan, or may mga inaaral ka, paring nahandun sa point na yun. Sa iba sa inyo, no? Tingnan natin ang parating sa iyo.
parating kay Taurus. Parating? Okay. Okay. Parating sa iyo, merong sitwasyon ka na ginawa mo sa nakaraan, ako nakita na muli mo siyang babalikan. Hindi ko alam ano yun eh. Basta meron daw. Halimbawa, example lang halimbawa, nag-e-exercise ka. Natigil ka, 'di ba? Tapos naisip mo, ay, mag-e-exercise uli ako. Example ko lang yun para mas magkaroon ka ng idea. Yan. Meron ka daw ginawa na noon o ginagawa noon na babalikan mo siya. Yun. And then also, ang parating sa iyo is may paghihintay. No? Akong nakikita sa iba sa inyo. Maybe you're waiting for something. Yun. Parating din sa iyo, parang may unfinished business ka. Parang may unfinished business ako na nakita. Siguro may mga sitwasyon talaga. Parang nakita natin. Kaya nasa sa isip ko, di ba, si Ki? Kaya yung unfinished business na yun is maybe this time is nahado na sa point na magkakaroon na ng achievement doon, magkakaroon na ng luck doon, mga ganyan. O kaya is nahandoon na yung, ano ba yun? May mga extension situation ako na nakikita sa ibang aspekto ng buhay mo. Yun. And then also is, parating sa iyo, merong tao na maaring nakakausap mo siya, pero hindi ko alam kung ikaw ito pwedeng kapatid, anak, or mas bata ito sa iyo, I think. Ang hindi ko lang maintindihan, pwede siyang vice versa. Well, kung anong edad man niya, nakakausap mo siya na parang wala kang alam, pero yung tao na yun, may itinatago siya. Yun ang sabi. Kumbaga, pwedeng hindi niya nasasabi sa'yo, or may mga hindi siya sinasabi sa'yo, or pwedeng nagsisinungaling siya, or basta there's a hiding situation eh. Ganon. Pero parang hindi mo napapansin. Or hindi, or you feel peace lang doon sa tao na yun kasi feeling mo hindi naman siya nagsisinungaling, nagiging truthful naman siya sa mga conversation nyo, or sa sinasabi niya, or sa feeling siya, pwedeng nahando sa point na yun. Or pwedeng hindi mo naman nakikitaan siya na masama, pero someone's hiding something. Yun na nakikita ko dito And then also, ang nakikita ko rin sa'yo dito is, may tao na makikipag-usap sa'yo or ikaw ang kakausapin niya, vice versa, may hihingin siya sa'yo. Meron. May hihilingin siya sa'yo. Either valuable things or pera, or basta hindi ko alam parang mahihilingin siya sa'yo or ikaw ang mahihingin sa kanya. Yun ang parating sa iyo. And then also, ang nakikita ko rin dito sa iba, siguro sa iba dito, merong, kasi parang may pumasok sa intuition ka kanina parang merong kasal, or pwede rin kasi mapag-uusapan yung kasal, pwedeng nahandun sa point na yon. Hindi ko alam in what way yung pag-uusap ng kasal, or may pupuntahan kang kasalan, or may mga kasal situation, mga wedding situation, pwede may mga celebration situation, pwedeng nahandoon sa point na iyon, no? Magkakaroon ka rin daw ng mga reminiscing from the past situation sa mga tao na who's connected sa iyo. Ayun yung nasabi ko kanina, no? Yun. And then also, parating din sa iyo is may mga bagay ka daw na magkakaroon ka ng mga urong-sulong situation. Ganyan. Pero gagawin, hindi gagawin, gagawin, hindi naman gagawin, hindi gagawin, gagawin, mga ganon. No? Or sa iba sa inyo is magkakaroon ng mga pagsisiyasat, magkakaroon ng mga paghahanap ng mga
kasi andito rin si Key na mga katotohanan, ang dapat gawin, ganito, ganyan, ganun, ganyan, ito ba, dapat ba, ito, yan. Nandun sa point na iyon akong nakikita sa iyo. Makaka-receive ka rin daw ng opinion or advice na manggagaling sa isa hanggang dalawang tao or pwedeng ikaw ito sa kanya. Yan, may advice situation. Ako na nakikita sa iyo. Yun ang mga parating sa iyo. Kunin mo lang yung sa'yo doon. Alam mo, within the 3 days, 3 weeks, or 3 months, there's a blessing coming sa iyo, Taurus. Meron. Di ko alam in what way. Maybe opportunity. Maybe mga idea or may mga abundance na magaganap. Pwede, sa iba dito, mga renewal to, no? O kasiyahan, ganyan, mga development situation, or any blessing na pwede mong ma-receive, no? Yun na nakikita ko dito. Malaki man o maliit yan. Dapat iwasan ni Taurus. Okay. Dapat mong iwasan isang babae. Hindi ko alam bakit. Kilala mo na to. Single. Or maybe iniiwasan mo siya? Hindi ko alam why. Hindi ko alam. Hindi ko alam bakit. Kung ano. Pero may babae kasi dito. No? Yan. Pwedeng kapatid mo, pwedeng anak mo, if you have, pwedeng magulang mo, kung sino man yung babae na yan. Ano? Yun na nakikita ko. Hindi ko alam kung palahingi ba siya, kung pala scam ba siya, or pala maloko ba siya, or pala pasaway ba siya. Hindi ko alam eh. Basta babae siya eh. Babae. And then also iwasan mo, syempre, yung ma-stuck ka sa isang sitwasyon sa buhay mo, iwasan mo na tamarin ka, iwasan mo na yung maging ma-unproductive ka. Ganyan. Kumbaga, kung may mga bagay o sitwasyon na need to improve it. Kung may mga need na bigyan ng effort, bigyan ng hard work, or kailangan i-progress, gawin, kailangan i-fix, gawin. And syempre, iwasan mo na hindi ka maging practical. Be practical talaga ang sinasabi dito. Inisabi rin dito na don't spend too much pagdating sa iyong kaperahan. Ano? Yan ang sinasabi. Kumbaga, control and balance talaga. Kasi, tandaan mo, nasa sayo si Key. Di ba? Syempre, lahat naman tayo gusto nating magbago yung takbo ng buhay natin, lalo na sa pagdating sa kaperahan, ganyan. Well, nasa sayo si Key. Nasa yung mga kamay. How you become successful. Nandun sa point na yun, ano. Yun ang sinasabi dito. Iwas-iwas na lang din, o kaya mas malami ang lumalabas sa pumapasok, mga ganun sitwasyon. And also, is yung being mataas yung pride, or yung mga taong mataas ang pride, siguro iwas ka na lang din sa kanila, or kung ikaw to, iwasan mo na lang din. Yun ang the best. And kung medyo nasa stagnant ka, hindi talaga maganda. The key is in yours, diba? Yung magkaroon ka ng maging irresponsable ka, or yung mga tao na irresponsable. Siyempre, kasi pag irresponsable kasi isa, mahahawa ka, diba? Pero sana, control lang din, no? Huwag ka mahatak nila. Ma-stagnant, yes, iwasan mo yon. And yung lack of success sa lahat, basta the key is in yours. Yung matitigas ang ulo, no? Or being matigas ang ulo sa'yo, ikaw, iwasan mo yan. Kung may mga taong matitigas ang ulo, huwag mo na ulit-ulitin na nasabihan sila kasi kung pakikinggan ka naman nila, pakikinggan ka nila. Nasa kanila, at least nasabi mo, di ba? Once. Nasabi mo sa kanila once, nasa sa kanila na yon. Kung magbabago o pakikinggan nila yung sinabi mo, di ba? Hindi mo na kailangang makipang-conversation sa mga taong matitigas ang ulo. Or kung ikaw man ito, sana wag naman, di ba? Kung nagka-gamble kayo, iwas na lang din kayo. Yan, kung ano mang gamble yan. Sana hindi kayo ma-addict if ever, or yung mga tao na mahilig mag-gamble. Yan.
iwas kayo sa kanila, baka utangan lang nila kayo. Sabi ganun, di ba? Tingnan natin ang love. Love ni Taurus. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, kung sino man itong love ni Taurus. Okay. Love po ni Taurus. Kung single ka, okay, kung single ka dito, kung single ka ngayon, may tao na nag-iisip sa'yo. Pwedeng iba dito, kilala mo na to. Isa hanggang dalawa. Sa iba dito, isa. Sa iba, dalawa. Pero ang nakikita ko kasi dito, yes, either may kausap ka, no? Ako nakikita. Or, isa dito is nakaraan na. Pwedeng na sa point na yun. Pero mag-ingat ka pa rin. Kasi dito sa sitwasyon, hindi ko alam kung sa kanilang dalawa, may pagsisinungaling. May pagtataksil or may pagbabackstab. No? Kaya mag-ingat ka na lang kasi may tinatago ito. Nandun yung pagiging player ng isa sa kanila. Ingat ka, mag-trust ka sa intuition mo. Kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na to, yes, nandun na yung dissatisfaction, maaring isa is naging mahigpit or masakit magsalita, and then naging player, nandun talaga yung pagiging player or may third party sa nakita ko to. Pero nagkaroon ng pagtataksil talaga. Nahandito rin yung pag-isolate na sitwasyon, no? Kasi nahandun yung pagmamanipulate sa iba or nahandoon yung cheating talaga, no? Pero ang nakikita ko kasi dito is nahahatak pa rin ng isa sa inyo sa nakaraan. Andito yung sitwasyon na isa sa inyo is gusto niya ng communication or reconciliation. Yun ang sabi niya. Pwedeng minamatyagan ka nito or minamatyagan mo siya. Pero kung sasabihin mo sa akin na nagmo-move siya, wala akong nakikitang move. It's more hang. Hang itong sitwasyon na ito sa nakto. Pero still spying or handun yung pagmamatsyag. No? Kumbaga still reminiscing pa rin naman niya ikaw o yung connection na ito sa nakita ko dito. Pero ang nasa isip niya kasi is reconciliation or gusto kanyang makausap. Yun ang sabi niya. Ang hindi ko lang maintindihan dito, ikaw or siya to ha, may lungkot siyang nararamdaman. Hindi ko alam why. Or pwedeng nagkakaroon kasi siya ng reminiscing, pag naaalala niya yung nakaraan dahil sa nangyari, maaring doon siya nasasakta, kaya nakikita ko yung lungkot. Pwedeng nandun sa point na yun. Kung kayo is may third party relationship, dito, oo kasi may ano dito, secret. No, ako nakikita. Pwedeng ito, ano na to, either matagal na ito, na ganun na siya, or paulit-ulit lang. No? Nagiging, matagal na siyang ganun, or nagiging paulit-ulit siya. Yun na nakita ko. Pero nasa sa'yo to. Yan. Nandun yung point kasi na siguro na kakaroon kayo ng peace. Kumbaga, titigil, gagawin uli, titigil, gagawin uli. Pwedeng nahandun sa point na yun sa iba. Pero it's your choice pa rin naman, ano, sa nakikita ko dito. Ikaw pa rin pipili niyan. Kung kayo naman is walang third-party relationship sa iba sa inyo, is you find peace when it comes in this person sa nakikita ko, pero may mga time daw na magkakaroon ka ng disappointment sa kanya or siya ito sa'yo. May mga darating daw na ganon. May sitwasyon, hindi ko alam, pwede kasing mababaw lang siya. Diba? Pagkainis, pagkairita, pwedeng nahandun sa point na yun. Pwedeng nahandoon sa point na yun. Diba? Pero hoping hindi mangyari yung nangyari sa past relationship na to, no? Yun ang nakikita ko. Kasi, ang nakikita ko, pwede siyang mangyaring muli yung nangyari sa past relationship.
Pero sana wag naman, di ba? Siyempre, mas maganda kasi dito is magkaroon kayo ng magandang, yung be open-minded pareho. Yung mga walang tinatago, ganyan. Yun, sana wag naman. Your money, Taurus. Or pwede rin kasi dito na maring isa sa inyo is hindi man kayo din nasa point na yun, maring isa sa inyo is nagkakaroon kayo ng thinking, ikaw or siya nagkakaroon ng thinking when it comes to a past connection. Ay nako, baka mangyari na naman sa akin yung nakaraan kong relasyon, baka ganito na naman to, pag itong relasyon na to, baka ganito mangyari sa akin, mga gano'n, no? Pwedeng nahado sa point na yun. Pero kung kayo is matagal na nitong tao na to, nahando yung point na pabalik-balik yung nagaganap sa inyo. Nagsisame pattern siya sa iba sa inyo, ha, ganun. Money. Okay, when it comes sa iyong money, sa money mo is magkakaroon daw ng resetting pagdating sa pera mo. Hindi ko alam why. Siguro may gagawin ka. Pwedeng na dun sa point na yun. May uumpisahan ka, may gagawin ka, o may gagawin kang muli. And then yun yung makakatulong sa'yo para magkaroon muli ng bunga yung iyong kaperahan. Pwedeng na doon sa point na yun, ano, sa iba sa inyo. Kasi there's a new beginning happen into your life. Pwede rin kasi dito is, sa iba sa inyo, may tao na makikipag-usap sa'yo, kapamilya, or karelasyon man yan, na pwede magkakaroon kayo ng conversation pagdating sa pera. Baka sabihin niya, baka yun nga, baka yung nakita ko kanina, diba, parang may taong hihingi sa'yo, or hihingi ng tulong, or may baka magpapabili sa'yo, kung ano man yan. Yan ang nakita ko dito, no? And sa iba naman sa inyo is mag-ingat kayo kasi pagdating sa pera is may tao na gagamitin ka niya. Ibig sabihin may taong manggagamit, there's a corrupt, may tao kasi ako nakikita rin na makasarili pagdating sa pera. Hindi ko alam kung sino sa kapamilya mo or someone who's connected sa iyo, yan. May taong sakim, makasarili, tapos manggagamit, tapos pag may kailangan siya is tsaka lang siya tutungo sa'yo, pwedeng or tsaka ka lang niya kakausapin, pwedeng nahado sa point na yun, ano, there's a corrupt din. And then also, pwede rin kasi ito is kasama sa trabaho or pwede rin siya sa company mo, if you have, di ba, or namamasukan ka, pwedeng nahandoon sa point na yun. Baka niloloko ka, trabaho and money kasi ito. Sa iba naman sa inyo is may mga pagkakautang, no, akong nakikita sa inyo. Yan. Or sa iba is may mga unfinished business pagdating o connected ang pera. Na pwedeng sa iba is matatapos na, sa iba is malapit na, pero nasa sayo kasi si Ki. Yun, arigato, namaste, God